Uy, basura ka. Yung itatapon dyan, ha? Diba? May mga basura tayo dyan, ha? Pag nagtapon kayo dyan, konsensya mo na yan. And again, iuulitin ko ha, yung mga basura, please lang. Diba? Dumating tayo dito na, so sabihin natin meron, no? May nakita tayong basura, pero does that give you the right? Binibigyan ka ba ng karapatan na dagdagan pa yung mga basura na nandyan? Di ba hindi? Diba? So, kung ano yung natatnan nyo, iuman o hindi, hindi, iuman yun, o ano. Hindi man sa'yo yun, yung mali tama, no? Hindi man sa'yo yun. Kung kaya mo pulutin mo na. Diba? Or yun nga, pinaka-the best, huwag mo nang dagdagan. Kasi nga, kadugyutan yan eh, diba? Hindi ko mo nakatira tayo sa squatter o ano, eh magiging ganun tayo. So, ayusin natin yung mga sarili-sarili natin. No? And hindi ko sinasabing yung mga nasa squatter ganun ha. Kasi may mga estudyante ako na nasa squatters area pero grabe, napaka-bubuti at napaka-ayos na mga tao. At yun nga, muli, meron tayong mga basurahan dyan sa paligid. Pag masid-masid kayo, kung nakakapaglakad nga kayo ng milya-milya, layo-layo, diba? Minsan, pupunta lang kayo doon para ano. Wala, magtingin lang. Bakit hindi nyo madala yung basura doon sa ilang lakad lang, diba? Or ilagay nyo sa bulsa nyo. Hindi naman kayo mamamatay kapag nilagay nyo sa bulsa nyo. Hindi ka naman magkakakanser ko. Ilagay mo sa bag mo yung pinagkainan mo ng ano. Diba? Wala tayong mga dahilan para magtapon ng basura sa... Yun nga, kapag nakita nyo may basura, huwag mo nang dagdagan. Diba? Tangina nung naunang naglagay doon ng basura, diba? Tangina niya. Diba? So, ikaw, safe ka. yun lang. So again, huwag nating balahurain yung mga lugar. Most especially, actually kahit saan eh. Sa bahay ng kaibigan mo, sa simbahan, sa paaralan. Sabi ko nga doon sa mga estudyante ko dati kasi, i-share ko lang yung kwento, no? Dati, nung nagtuturo ako sa isang private school, ang saya-saya namin, meron kasi merong event eh, parang palaro. Ayan, buwan ng wika, may palaro, mga pukpuk palayo. So, ang daming candy na nagkalat, ang dami rin mga pinagkain ng candy. So, right after that, pasok ako sa classroom, sabi ko, if that will ever happen again, at mahuli ko nga na sila ay nagtapon ng basura, I'll fail them. Ibabagsak ko sila kasi, ano yun, wala silang natututunan, diba? So, it's not just from my subject that they're learning. They should be learning from their parents or other teachers or their peers, di ba? So, ganun lang kasimple yun. Huwag nating dagdagan yung mga basura na nandyan. At yun nga, kung kayo binabaha, huwag ka magreklamo kung isa kasang tatapon ka pala ng basura. Hindi man dun sa lugar kung saan ka binabaha, kahit isang lugar, kasalanan mo that's karma for you, di ba? So, huwag ka magdadahilan, huwag ka magreklamo na may baha, o ikaw isa sa dahilan kung bakit may baha. No? Pinaka-pet peeve ko yan eh. Alam mo yung mga nakasakay sa jeep tapos magtatapon or yung nag-iossi tapos itatapon na gano'n. Kabastusan para sa akin yun. They don't do that sa ibang bansa. Sa Japan, most especially sa Japan, yung mga nag-iossi sa Japan, may sarili silang ashtray. May dala-dala silang ashtray, foldable. Diba? So kung magbibisyo ka, gawin mo yung nararapat para dun sa bisyo mo. Diba? Ganun lang yun. Kung may dahilan na, walang basura eh, tsaka everybody does it. You do it differently. Wala namang itinuro sa simbahan o sa paaralan na yung pinagkainan mo, iiwanan mo dyan. Yung pinagmuyangan mo ng bubble gum, ilagay mo sa... Wala naman tayong pinag-aralan na ganun, wala naman tayong narinig mula sa ibang tao na ganun yung aral. At kung isa sa kasama mo sa bahay ay palahura, siguro at least ikaw sa sarili mo, hindi ka ganun. Ganun lang yun. Okay. So again, ingatan natin yung mga lugar. Most especially yung mga lugar na pinupuntahan natin kapag namamasyal tayo. Ang ganda-ganda ng lugar, di ba? Ang ganda-ganda. Diba? Alam mo nung natugtog ako sa mall, ito totoo to. Natugtog ako sa mall, sa SM. Meron nag-iiwan ng basura dun sa ano. Alam mo yung, grabing kadugyutan yun. Tangina. Seryoso. Kasi grabe. Nung ka ng kadugyutan. Isipin mo, napaka-ayos na lugar. Tapos mag-iiwan ng basura, pinag-inuman. A few walks away, like 5-10 walks away. Di ba? May basurahan doon. May Jollibee, may McDo, may mga basurahan sila doon. Bakit hindi ka makisuyot? Tapos mo. Sa tabi ng escalator, meron. Like dito sa atin, meron dyan mga plastics. Meron mga tindahan dyan, di ba? So yun. Oy, hindi ko kayo tinatapik ha. Sinasabi ko lang to sa lahat. Sa lahat na nakikinig dito. So, yun lang naman. And again, yung mga pumupunta nga sa mga beach. Di ba? Ito yun isa pang kwento. Nung nagtuturo pa ako sa mga Koreans, sabi ko, nalaman ko na pupuntahan pala namin the following weekend is yung Matabungkay. So sabi ko, oy, malamang-lamang doon kami sa Matabungkay Beach Resort. Kasi I had the time of my life when I was there. Sobrang linis nung shoreline, ang ganda ng hotel, ganyan. Sobrang saya. Sabi ko sa mga estudyante ko, baka doon tayo pupunta kasi syempre, Koreans yun, tapos mayaman yung mga yan. Baka doon kami dadalhin. Kaso nga lang, sadly, doon pala kami sa kabilang, as in katabi lang, ito yung Matabungkay Beach Resort, ito yung community. Pagitan lang talaga, as in pagitan lang. May pader lang na pagitan. At doon mo makikita yung contrast. Yung pinupuntahan doon sa lugar na yun, doon sa community na yun, is yung mga balsa-balsa. Dinadala yung balsa doon sa gitna ng dagat, hindi naman actually gitna ng dagat, basta doon sa dagat, doon nagpipiknik, doon mga sea urchin, ganyan, kain kami ng ano. Sadly, yung mga basura, lumilipad. Hindi man nila gustuhin, nalilipad. Napupunta. As in, nung dumating kami doon, yung alon, sobrang dumi. Okay, sobrang dumi. However, doon sa kabilang beach, makikita mo na, walang kadumi-dumi kasi nililinis nila talaga doon. However, this community, sobrang dumi. Yung alon doon sa talampasigan, puros basura.
Eh, nakakalungkot, di ba? We don't want to go to a place na kapag nag-selfie tayo, oy, may palat ng candy sa likod natin, sobrang yak. Ba, hindi Instagrammable yun. Yung maliit ng, ng candy, makikita mo, may chippy, merong boy bawang, yung ganyan, kadiri yun. And siguro, ito naman, hindi ko naman sa pero kapag kasi ako napunta sa isang lugar na, like yung mga ganong namumulot ako ng basura before anything else. And kahit kapag naman naliligo ako, may bulsa ako eh. Kapag naman swimming ako, may bulsa ako. Yung mga lumulutang nilalagay ko sa bulsa ko yun. Kasi pet peeve ko nga eh. Masakit sa kalooban ko na nakikita ko may basura doon. Isipin niyo, awang-awa kayo sa mga reels na kumakain ng basura yung pawikan, di ba? Namamatay yung mga pawikan. Awang-awa kayo doon na namamatay, pero kayo mismo nagtatapon kayo ng basura. Diba? Tapos meron isang nagdadahilan sabi, yung ng basura, yung butts, yung cigarette butts, ang upos. Yung upos yan, gawa sa cotton yan. Ano yan, biodegradable yan. So tingin mo, gano'ng katagal bago ma-dissolve yun? Kasi maging lupa, maging kung na matatawag mong degraded na. And mind you, yung mga component ng upos na yun, may mga plastic, may mga microplastics yun. So, and di nga, again, yung isa sa dahilan kung bakit may mga cancer at marami nagkaka-cancer, nagugulat kayo, may cancer kayo kahit wala naman kayo, ang healthy lifestyle nyo. It's because yung microplastics nasa loob na ng sistema natin, nasa bloodstream na natin. Yung mga isda na kinakain natin, nakakakain sila ng microplastics. Okay? Yung mga isda na nandun sa dalampasigan, nasa ilong, mga freshly caught, malinis yan, ganyan. Pero merong mga microplastics, yung mga nadudurog na. Di ba, pupunta tayo sa mga resort, sa mga ilog, nasa ginagawang pinakadamay mga sako na may buhangin o kung ano ng semento. Pansin niyo yung mga sako na nagdedegrade na nadudurog. Yun, microplastics yun. Tapos, kakainin na isda, kakainin mo rin. Pumupunta sa utak, pumupunta sa bloodstream, pumupunta sa ugat. Nagiging cancer, di ba? Kasi yung katawan naman natin, hindi naman niya mapipili yung, di ba, nasa dugo natin. Pupunta ba yun sa large intestine, sa small intestine para i-digest at hindi. So definitely hindi. So ayun, so ingatan natin. And yun nga, kung bakit mainit yung panahon ngayon, back in the day, alas 10, alas 12, pwede pa maglakad-lakad di ba? O hindi naman siguro alas 12, but mga alas 10 yan. Pwede pa maglakad doon, magpainit ng likod para sa mga bata. However ngayon, alas 7 yan, init na, sobrang na. Dahil nga sa global warming, kasi nga, yung mga basura, ano gagawin sa landfill? Kung hindi tatakluban, susunugin, i-incinerate. Tapos, yun, kakameron ng butas sa ozone layer, kakameron ng bagyo, di ba? Disrupted na yung ating systems. Dati, parang sa loob na isang taon, mga 2 beses sila nakakabagyo or super bagyo yun, sabi ko, mga 2 beses sila super bagyo, but now, gugulat ka sa news, almost every month, si ganitong lugar na sa lanta. So, yun nga, babalikan ko yung sinasabi sa Biblia, hindi ako relihiyosong tao, pero yun nga, ano pa bang higit na pagpupugay sa Panginoon? Kundi mahalin mo ang nilikha niyan, parte ng nilikha niya itong mundo. Una niyang nilikha mundo. Ang mundo ay nagsusurvive nung wala tayo. Nung panahon ng mga dinosaur, diba? Nagunaw lang dahil sa meteorite. Buwisit ng meteorite yan eh. Yan, lumabas tuloy yung tao. Anyways, yun lang naman yung masasabi ko. Basta huwag tayo maging dugyot. At doon sa mga dugyot, putang ina mo, diba? Ganun lang kasimple yun. Diba? Again, thank you.